Hello guys! Welcome to my channel. For today's video ay nag-ready na po ako ng mga sangkap na gagamitin ko bukas para sa menudo at saka sa 7 kinds. Maaga ako na malengke para hindi na makapagsiksikan. Bumili na rin ako ng mga paper plate. Ngayon naman sinimulan na po natin magsangkot siya ng ating menudo. Sinalang ko na po para palambutin siya para bukas maglalagay na lang po ng sauce, spaghetti sauce at mga gulay. Pagkatapos niyan, nag-slice po tayo ng maninipis ng manok. Gagamitin naman ito para sa cordon bleu. Panipisin natin para pag nirolyo ay hindi siya magbubukol-bukol. Kailangan pantay ang pagka-slice na maninipis sa ating cordon bleu. Siya, naka-ready na po ang sangkap ng ating cordon bleu. Mayroon ng cheese, ham, pickles at asukal. Si Bunso naman po ang magagawa ng ating cordon bleu. Yan, ipa-flat yung chicken sa may foil. Tapos lalagyan ng ham. Tapos kelso. Then pickles. Nasa inyo kung gaano karami. Tapos isang kutsaritang asukal. Tapos bago irorolyo niya yung chicken ng maayos, ng pantay. Tapos bago paikutin sa foil. Yan, tapos pipihitin mo lang ang magkabilang dulo para hindi lumabas yung mga sangkap at para hindi pasukin ng tubig. Ngayon naman magagawa na naman ng lumpiang Shanghai. Ang naka-assign naman ang aking anak na panganay. Bagong gising pa po yan. Sisimulan na raw niya maggawa ng magbalot ng lumpia Shanghai. Si Bunso naman taga-kwento lang po dyan. Tapos tutulong din po tayo kasi medyo marami-rami din tong babalutin. Habang si Bunso naman ay taga-kwento lang. Si Kuya naman kasi yung binigyan kong assignment dyan. Pero tutulungan natin po siya. Yung isang lumpia wrapper na malaki, hinati namin po sa gitna. Tapos ako ang tagahimay ng lumpia wrapper kasi medyo dikit-dikit siya. So paghiwa-hiwalayin natin. Tapos na rin po ako maghiwalay-hiwalay ng lumpia wrapper. Tutulungan na rin natin si Bunso maggawa na magbalot ng Shanghai para matapos agad. Habang kami nagbabalot, pinapalambot pa rin namin ang menudo at nakasalang na din ang cordon bleu. Ini-steam ko na po for 10 minutes. Habang nagbabalot, nagkukwentuhan ng magkapatid. Sarap sa piling pag ang magkapatid ay magkasundo. Kulang na lang dyan ang tatay nila. Kompleto na po kami sa pagbabalot ng lumpiang Shanghai. Busy kasi ang kanilang tatay, nanonood ng TV. Dahil hindi pa raw niya duty ngayon. Si Bunso naman wala nang ginawa kundi kumain ng balat ng lumpia wrapper. Gustong gusto niyang kainin.
Yan, dahil patapos na kami magbalot ng lumpiang Shanghai, lalagay na po natin sa Tupperware o sa lagayan ng ice cream. Tapos bawat layer lalagyan ko po ng plastic para hindi sila magdikit-dikit. Katapos niya lalagay ko sa freezer para hindi masira ang karne, para hindi mangasim o mag-iba ang lasa. Dahil tapos na po tayo, ako po'y pupunta pa sa chapel. Sabi ko sa asawa ko, pupunta kami ng chapel para magsindi ng kandila dahil bukas ng umaga hindi na ako makakasimba dahil sobrang busy na sa pagluluto. Dahil maagang aming bisita ng mga taga-simbahan. Ayan, nakaayos na po ang altar. Inayusan na ng mga kabataan ng Bulaklak. Katapos dyan, inayos ko na din po ang lamesa para bukas. Naka-ready na. Hindi na ako matataranta bukas. Ang hirap kasi pag ikaw lang ang gumagawa. Dahil ako lang naman ang pwede maggawa dyan. So ngayon naman, nagsisimula na ako sa pagluluto ng mga menu para ihanda sa ating lamesa. Yan, dumating na po ang aking mga bisita. Yan, naka-ready na rin po ang lamesa. Mga kabataan po yan, mga sakristan ng simbahan. Nandyan din yung mga may pare din po dyan. Aming bisita, hindi na pumunta lahat yan, mga taga-simbahan po. Sila po ang una naming bisita. Yan po sina brother at si Sol, ang sekretary ng simbahan. Yan po ang aking anak, kakwentuhan ng isang membro ng simbahan. Ito naman po ang aking kaibigan, ang pangalawa kong bisita, kasama ang kanyang anak. Ito naman po ang aking kumpare, nagkukwentuhan at saka aking honey. Nandyan ang aking kumare at aking kaibigan na silay. Habang silay busy-busy, nagkukwentuhan. Ako'y tagapakinig lamang. Yan tayo. Nakauwi na po ang aming ibang bisita. So yan, nagtatagay ang aking kumpare at ang aking asawa. Ito naman po ang bisita ng aking bunso. Nasa loob sila. Tapos yung bisita naman ng kuya ko, nandun sila sa may sala. Hindi ko na nakuhanan ng video at busy sila nagkukwentuhan. Yan ang busy. Ito, may dumating po sa atin regalo galing sa isang kaibigan. Pero dumating ang regalo, pero ang nagregalo ay hindi nakarating. Pinadala lang po. Yan, thank you so much, sis, sa mga regalo mo. Prutas. Thank you, and God bless po. Dami-dami niyang binigay na prutas. Kompleto, Ricardo, may orange, peras, apple, at saging. Sobrang dami nang binigay mo, sisi, tapos hindi ka naman nagpunta. Dahil tapos na po ang mga bisita. Marami pang bisita hindi ko nakuhanan dahil sobrang busy na ako sa pagbabalot. Yan, kami na naman ang magiinuman yan ng aking biyenan, nakikipulutan, nakikitagay. Ayan, taob na po ang ating handa. Pero pwede pang humabol, mayroon pa naman. Kaya habol na po kayo. Bukas wala na ito. Happy Fiesta, San Antonio de Padua. Yan po, wala na kaming bisita. So kami-kami na lang ang mag-iinuman naman. Habang nagre-relax, inaantay namin ang magpapaputok daw, may palma sa barangay. So habang hindi pa naman nagsisimulang palma, kami muna ang magtatagayan. Yan, bumili ang asawa ko ng soju para sa mga bata. Yan, para kay kuya. Andiyan ang aking benan, nakikipulutan.
Yan, yung dalawang kambal, mga pinsan ng aking anak. Saya silang nagkukwentuhan. At sabi ko tumagay na. Yan na si Bonso, dumating na din galing sa ibang bahay, nakikipiesta. Yan, muntik na painumin ni Kuya ang kanyang lola. Kaya si lola niya nakikipulutan lang. Yan ang aking asawa, aking kainuman sa isang boteng soju. Soju naman parang juice lang. Pampalakas, pamparelax, para maalis ang pagod sa maghapon, simula pa kahapon. So ngayon magre-relax na naman kami, mamaya-maya magliligpit na naman. Kaya yan guys, tatagay muna tayo ng soju para ma-relax ang katawan. Maya-maya naman magliligpit na naman tayo. So kailangan natin ng lakas. Yan, nakitagay muna ako ng soju at nakiinom. Maya na tayo magligpit. Pahinga muna. Habang ang aking mga anak ay at ang kanilang pinsan masarap na nagkukwentuhan. At aking biyenan busy sa pamumulutan. Marami kasi nagpapatugtog sa kapitbahay. Maraming nagbibidyo okay na sobrang lakas. Kaya ang aking mga anak nagkukwentuhan, nagtatawanan. Dapat gusto rin nila mag-video okay, kaso sobrang lakas na ng sa kapitbahay. So hindi na magkarinigan. Sabi ko makikinig na lang sila. Huwag nang makisabay sa video okay. Kaya yan guys, thank you so much for watching. Bye bye and God bless everyone.